Ayan, makakasagot na uli ako ng mga mensahe ninyo. Ayan. Anyway, sagutin natin tong tanong ni Madam dito. Ilalagay ko. Sabi niya may jowa daw siyang Indiano, 3 buwan na daw sila. Tapos, ang gusto ng Indiano ay mag-ano sila, yung i-push para magsama, ganun. Tinatanong niya sa akin kung ano yung masasabi ko. Kasi parang hindi kayang i-provide ng Indiano yung mga needs niya at once. Tapos, bata pa naman yung Jano 27. So, kung ako ma'am, ang tatanungin mo personally, okay, actually, yung sasabihin ko hindi lang para sa sarili ko, para na rin sa ating mga kababaihan, mga Pilipina, kababaihan, lahat ng babae na gusto lang naman maunawaan, okay? Para sa akin ma'am, kung magjowa pa lang kayo, big no. Okay, tagi natin tandaan to kasi minsan tayo mga Pilipino matigas ang ulo natin. Kahit alam mo yung nagjowa pa lang kayo, hirap na hirap ka na, gutom-gutom ka na or something, hurt na hurt ka na, ipupush pa rin natin. Kasi mahal. Huwag ganun. Kailangan isipin nyo ang future. Yun nga kung halimbawa, example, kung magjowa pa lang kayo, hindi na niya afford, hindi niya kaya mag-provide. B, ikaw ang magpo-provide niya sa future. Parang Pilipino lang din yan. Dapat, ito ang lalaki, kahit walang anda yan, pero at least, kung mapapakinggan nyo, mag-comment dito yung mga Pilipina, may mga jowa na normal lang ang mga trabaho. Yung mga, halimbawa, example natin, mga normal lang ang trabaho, pero kahit pakunti-kunti nagsusupport kinakaya. Pero yung lalaki na parang hirap magjowa pa lang kayo, hirap na kayo, uy, tsugi agad yun. Hindi ako, kumbaga sa akin, sige, masama na yung ugali pag ganun tsugi agad, hindi binibigyan dyan, sorry. Kaya lang kasi dami na nating hirap na pinagdaanan. Bakit ba kailangan pa nating i-push pa yung sobrang hirap? 'Di ba? So para sa akin, sa simula pa lang ng buhay ninyo, hirap na hirap ka na kasi hindi naman tayo agad nagkaganito, 'di ba? Bago ako kaya ganito yung pag-iisip ko. Bago naman ako dumating sa ganitong pag-iisip. Ipinagdaanan ko na lahat 'yan. Kaya dapat talaga practical. Mahal mo, practical mo ka. Ganun. Dapat alam mo kung paano mo, halimbawa, obserbahan mo isang lalaki. Yes, nagmamahal tayo, pero isipin mo yung future mo. Eto, gawin ninyong inspirasyon yung mga Pilipina. Ulitin ko ulit. Mga Pilipinang hindi lang Indiano ang asawa. May mga asawang puti, may mga asawang ibang lahi na mga good provider. Yung tipong hindi mo iisipin yung gusto ko bumili ngayon ng pangkilay. Gusto ko bumili ngayon ng mascara, na makeup. Gusto ko bumili ng ano. Yung ganun, yung tipong yung lalaki mismo ang magsasabi na anong gusto mo. Ganun. Anong kailangan mo. Ganyan. Dapat ganun. Kasi para sa akin, kung sa simula pa lang, magjowa pa lang kayo, tapos ramdam mo na ito red flag to. At tayo mga babae, maano tayong pakiramdam. Pag nararamdaman nyo sa simula pa lang, heavy na, mabigat na, parang mahirap hingan, mahirap sabihin, parang mahirap magbigay, ligwak, tsugi na agad. Hanap kayo nung tao na kasi tulad ng 27, nagsisimula pa yan ang karir. Wala pa yan ma'am, magsusupport yan sa mga pamilya. Kaya para sa akin, salamat sa Panginoon kasi tapos na ako sa mga ganyang pinagdaanan. Lalo na kung maganda ka, talaga, gamitin mo kagandahan mo. Kung ako nga siguro noon na open-minded na ganito, okay? Kailan lang ba ako naging open-minded na sobrang ganito nung naging jowa ko ni asawa ko? Kasi dati, sarado din ako, piling ko Pilipino lang, ganito, ganyan. Uy! Oo, sa tagal ko dito sa UAE, yung asawa ko yung parang naranasan ko yung talagang katulad ng mga ibang Pilipina dyan na nakakaranas na parang Diyosa lang, prinsesa lang, ganun parang masarap sa feeling na hindi ka mag-iisip araw-araw ng pangkain mo, ng pambigas, ng pambayad sa ganito, ng pambayad sa ganyan. Tandaan nyo, kasi nakikita ko lang yan dati sa mga ka-office mate ko, sa mga trabaho ko. Sila, relax lang. Masarap ang buhay lang nila, ganun. So ako, sabi ko gusto ko rin ng ganun. Gusto ko rin maranasan na may responsible na partner, asawa, mabait, ganyan. So ako, pinagdasal ko yun. Kaya nung makawala na ako dun sa huli kong good provider naman yun. Kaya lang parang hindi na emotional intelligence naman yun. So ako, 3 taon ako nag-move on. Sabi ko talaga sa sarili ko, hindi ako mag-settle for less.
Kasi ito na yung huling biyahe ko eh. Kasi yung edad ko lang pasa ng kalendaryo eh. Ganon. Kaya ito masasabi ko sa mga babae dyan may mga alindog pa kayo. Huwag nyo sayangin ang kagandahan nyo sa mga ano lang. Don't settle for less. Deserve nyo rin ang magkaroon ng magandang buhay, magandang bahay, magandang life. Kaya masasabi ko sa iyo, ma'am, hanggat hindi ka pa masyado nahuhulog, no, hanap ng iba. Yung talagang may bibigay yung, hindi naman yung lohong-loho. Okay. Ito sinasabi ko, hindi porque sinabi ko tumukhang pera tayo lahat. Hindi practical lang tayo. Siguro talagang kailangan natin. Bakit? Sino bang may gusto na magjowa ng below sa'yo or ano, mas mahirap sa'yo? Ako ito yung hindi ko makakalimutan sa buhay ko. Isang kasabihan ko to na hindi ko makakalimutan. Narinig ko to sa taga-probinsya kasi ako. Narinig ko to sa radyo. Okay. Ang sabi doon, hindi ko alam kung Tia Deli yun or Papa Dudut. Ayan, mahilig kasi ako sa ganun. So ngayon ka narinig ko to, ang sabi doon, ang payo doon, pag ikaw ay nakatira sa squatter at ang mga friend mo ay squatter, habang buhay kang squatter, mapapangasawa mo squatter. Pero pag nakatira ka sa subdivision, ang mga friend mo taga subdivision, so magiging maganda ang buhay mo kasi mapapangasawa mo subdivision. So kaya ang gagawin mo kung nasa squatter ka, lalabas ka. Pupunta ka sa subdivision para maging iba ang buhay mo. Parang ganun. Yun yung tinandaan ko sa sarili ko. Kaya alam nyo ba, sorry, may basher ako dun sa Instagram ko. May basher ako dun, nakabayan na Pilipino, binabash ako dun. Eto hindi ako nakikisalamuha sa nung talagang hindi ako nakikisalamuha. Diba may mga kaibigan din ako dito sa Dubai na mga friends, inom-inuman. Hindi ako nakikisalamuha. Pag may mga kabayan sa akin na mga below, I mean yung mas pataas pa yung posisyon ko, mas malaki yung sahod ko, hindi ako nakikipag-chat-chat kasalamuha kasi bakit? Takot ako sa sarili kong anino. Bakit? Kasi pag na-inlove ako, wala, baka kain tayo, saging, nilagang saging, ganun. Kaya sinabi ko sa sarili ko, no. So pag may mga halimbawa, matindi ako ng birthday, may kumukuha ng number ko, no, big no. Kasi pag, hindi ko naman sinabi na mataas yung posisyon to, hindi, normal, ordinary office staff lang ako. Pero kung siyempre kung mas mababa pa sa akin, tapos nagsusupport sa pamilya sa Pilipinas, huy, ano na lang ang buhay namin. Kailangan kahit pa paano, mataas-taas naman yung level sa akin, ganun. Kaya ang mga target, mga engineer, mga ang sama. Tinuturuan ko kayo. Totoo yun. Pero dapat one man lang tayo. Isang lalaki lang. Ganyan. Pagka nakatagpo kayo, ipagdasal nyo. Maraming dasal. Pag nakatagpo kayo ng lalaki na ganyan. Okay? Pag nakatagpo kayo ng lalaki na full support, maging matino kayo. Ipagpasalamat nyo sa Panginoon. Ipagdasal nyo rin sa Panginoon. Ganun. Kaya walang masama ang maging practical kung iisipin mo lang yung kinabukasan mo. Huwag mo isipin yung sasabihin na iba na mukha kang pera. So what? Ikaw gusto mo maghirap, ikaw na lang. Huwag sabihin mo, ako ito lang ito sinasabi, kung gusto nyo maghirap, kayo na lang, huwag nyo ako dinadamay. Ganyan yung mga salita ko talaga naman. Kasi, sawang-sawa na ako sa hirap. Gusto ko naman maayos ang buhay ko, diba? Ganyan.